Bininyagan ngayon ni Wemby ang OKC Thunder sa Game 1 ng Western Conference Final. Si Wemby lang pala yung puputol ng sumpa eh. Unstoppable ang alien, hindi na alam ng OKC Thunder ang gagawin nila para lang pigilan itong si Victor Wembanyama. Dalawang overtime game, galing pa mismo yan sa long 3 ni Wemby, 41 points, 24 rebounds, 3 blocks sa loob ng 49 minutes. Sobrang dominant itong si Wemby sa Game 1 na to eh. Nilockdown mismo nila itong si SGA, halos 4 points lang ang nagawa sa first quarter. Sa overall, meron lang yan 24 points, 7 of 23 sa field, 2 of 7 sa 3. Sobrang naging inefficient bigla itong si SGA. Pero meron pa rin 8 to 9 yan sa free throw line. Di na gaano umuubra ngayon yung strategy niya. Foul bait, maraming attempts pero hindi na natatawagan ng official. Bumagal ang assist production niya dahil sa traps na ginagawa ng Spurs. Isa sa pinakamalaking dahilan talaga dyan, yung depensa ng San Antonio kay SGA. Kaya nag-collapse yung opensa nila. Nagkaroon ng lowest scoring sa first half ang Thunders, halos 44 points lang, at hirap si SGA makahanap ng magandang rhythm dyan dahil sa ginagawang double team sa kanya ng San Antonio. Parang kinopya yung depensa na ginagawa ng Lakers eh. Mas effective nga lang ngayon sa San Antonio dahil merong solid front court. Kaya bumagal ang spacing ng Thunder dahil hesitant silang umatake sa loob dahil may alien. Halos tatlong key player lang rin yung inasahan ngayon ng Thunder sa Game 1 na to eh. Si Caruso may 31 points, si Williams 26 points at itong si SGA lang. Kaya talagang bumagsak yung team offense ng mga to ngayon. Halos dikit lang yung stats eh. Kaya kung babase ka nga raw dyan, sobrang tight yung team offense ng mga to. Nasa 40% sa field ang Thunder, samantalang pumasok sa 42% ang Spurs. Nasa 37% pa ang Thunders sa 3-point area. Samantalang nasa 30% lang ang San Antonio. Sa total rebound, dyan lumayo ang Thunder eh. Sobrang laki talaga ng impact ni Wemby. Nasa 60 ang overall rebound ng San Antonio Spurs, samantalang nasa 40 lang ang Thunder. Kaya mas maraming second chance point na nagagawa ang San Antonio, lalo na sa ilalim dahil kay Victor Wembanyama. Pagpasok ng second half, dyan pa nga humabol ang Thunder dahil sa daming turnover pa yung nakakomit dyan ng San Antonio. Halos 21 turnover dyan ang San Antonio Spurs. Kaya dyan mismo nakadikit ang Thunder. Inaasahan talaga dyan eh dahil nga nagkaroon ng magandang momentum ang Thunder pagpasok ng second half. Halos doble yung hustle na ginagawa nila sa team offense at defense. Pero sa fourth quarter, dyan na nag-clutch mode itong si Wemby. Tinamaan niya yung turnaround jumper para bigyan ng lamang ang San Antonio. Pero nakatabla pa nga dyan si SGA sa dulo eh. Hindi ko sure kung 4 na free throw pa yung pinasok niya para mag-tie at mag-overtime. Malaking factor si Wemby sa crunch offense at rim protection. Kaya sobrang nahirapan ng Thunders eh pagpasok ng fourth quarter. Sa first overtime pa lang, halata ng pagod na yung inabot ng ibang mga core players sa magkabilaang team. Halos sa Spurs, starter lahat, pumasok sa 50 minutes ang playing time pero dominant pa rin si Wemby sa boards. May crucial offensive rebound siya at defensive possession laban kay Chet. Diyan mismo malaki yung advantage ng San Antonio na nagpapahirap sa Thunder eh. Second overtime mismo, yung takeover stretch niya, yung nagpaganda sa momentum nila. Meron siyang deep 3 na nag-shift ang momentum at tuluyang bumigay ang Thunder sa depensa. Dito rin niya tinapos yung game gamit yung rebounds at interior scoring. Kaya sa overall, talagang mukhang itong si Wemby ang pinakakainaan nga araw ng Thunder eh. Balanse ang offense to defense kaya sobrang hirap ang Thunder. Pero hindi rin natin sure mga pare ko, maaga pa naman yung series nila. Kaya mayroong pang adjustment ang Thunder sa game 2 na gagawin dyan, sure. Sa kabilang banda naman, good news kay LeBron pero mukhang hindi magandang balita to sa Lakers. Base na kasi mismo sa report nitong si Shams Charania ngayon, sobrang dami na yung nagpapakita ng interest kay LeBron pagpasok ng free agency. Sinabi nga raw yan mismo ni Rich Paul na agent ni LeBron eh, na halos lahat nga raw ng champion contender team ngayon tumatawag na sa kanya para ipaalam lang yung interest kay LeBron. Hindi na lang kasi ngayon tinitignan si LeBron bilang matandang player dahil kahit ngayon nasa pick pa rin nga raw yan at napatunayan na kaya niya pa rin dalhin ang Lakers kahit sa semis eh. Kinapos lang talaga, walang luka, si Reeves galing pa nun injury. Kahit ginawang third option siya sa mid-season, malaki pa rin yung naging ambag niya sa LA.
Base sa mga routers, nag-average siya ng 20.9.7 assists, 6 rebounds sa regular season. Tapos pagpasok ng playoffs, binalik pa siya sa first option. Tumagos ng first round, kinapos ng second round, hindi na rin nga raw masama eh. Based naman kasi sa mga report, ang Warriors, Clippers, Cleveland Cavaliers, yung mga team na hanggang ngayon sinusubukan pa rin makuha itong si LeBron. Pero wala naman kasing binanggit na teams itong si Rich Paul eh. Pero yan yung mga teams na lumalabas ngayon sa mga report. Pero ang Lakers pa rin nga raw yung may malaking advantage eh. Meron silang practical reason para manatili sa kanila si LBJ. Pwede silang mag-offer ng mas malaking kontrata, hindi malayo sa kontrata ni LBJ na 52 million kesa sa possible teams na pwede lang mag-offer kasi kay LeBron ng veteran deal. Kung babalik siya, buo pa rin ang core nila ni Luka at Reeves at may chance pa rin nga raw bumuo ng championship roster sa paligid nila. Yan kung babalik siya, pwedeng gawin ng Lakers kung gusto nilang mag-stay si LBJ yung bagay na yan. Kaya based sa mga insider, ang best case scenario ngayon kay LeBron, pinakamalamang na chance bumalik sa Lakers kung sapat ang roster upgrade sa championship window. Pinakamalaking banta naman bumalik siya sa Cleveland Cavaliers. At yung pinaka-exciting part, yung possible nga raw na pagpunta niya sa Golden State Warriors at maipartner siya kay Curry. Ang pinakamaliit na chance ngayon, yung retirement plan ngayong off-season.